Live nakuha po ito sa Vatican City kung saan isinasagawa ang inaugural mass para kay Pope Leo XIV. Seremonya po ito na hudyat ng kanyang opisyal na pamumuno bilang lider ng Simbahang Katolika, mahigit 2 linggo matapos ang conclave. Ang iba pang detalye, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang hapon po. Malubha ang lagay sa ospital ng isang lalaking biktima ng pamamaril sa Tondo, Maynila. Isang estudyante ang nadamay sa pamamaril. Ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni EJ Gomez. Kuha ang CCTV na yan sa Laliana Street, Barangay 104, Tondo, Maynila, alas 10 ng umaga kahapon. Naglalakad ang isang lalaki at babae. Maya-maya, bumunot ng baril ang lalaki at pinaputukan ng lalaki na kaputing t-shirt na tinamaan sa tiyan. Muling nagpaputok ang gunman kasabay ng pagtakbo ng biktima at mga tao sa lugar. Agad umalis ang sospek at kasama niyang babae na napag-alamang asawa niya. Sa investigasyon ng pulisya, hindi magkakilala ang gunman at biktima. Nagkaroon sila ng isang mainit na pagtatalo doon sa daan. According dun sa asawang babae, yung suspect, pagka-uwi niya, nagulat na lang siya kasi galit na galit daw. Inaawat niya hanggang dun sa, sinundan pa niya doon sa karsada. Inaawat niya pero nagulat na lang siya nung bigla na lang nagpaputok talaga yung asawa niya. Tinamaan daw po yung lapay niya. Yung bituka niya po pinutol po yung lumabas. Yung atay niya po tinamaan po. Saka may second operation pa po siya kasi may bala pa po. Nadamay sa pamamaril ang babaeng nakapulang t-shirt sa CCTV na tinamaan ng bala sa hita. Yung lalaki po na biktima is taga dito po, residente po ng Barangay 104. Tapos po yun naman pong yung batang babae, estudyante po yun na nag-NSTP lang po dito sa barangay namin. Naaresto sa Caloocan ang 44 anyos na suspect na driver sa City Hall. Naglalakad lang po siya. Na-tempo po nung pagligo po nung motor ko, doon po mismo siya pumesto. Parang kinagalit niya po yung nung pagkakasenyas ko sa kanya na doon ako paparada. Nagkasagutan daw sila at pinagbantaan ng biktima. Babalikan niya daw po ako, papatayin niya daw po ako. Nakita ko sumusugod siya papunta sa amin. Kaya po sinalubong ko na siya, inunahan ko na siya. Pasensya na po sa nadamay, hindi ko po sinasadya. Tuloy po yung kaso niya. Nag-aaral po mga anak ko niya. Sasampahan ng reklamong frustrated murder at physical injury ang suspect na nakadetain sa Rahabago Police Station sa Tondo, Maynila. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Paalala po mga kapuso, umiiral pa rin ang election gun ban at isang nagpakilalang negosyante ang nahuli dahil sa paglabag dito nang magduda sa kanya ang mga pulis sa checkpoint. Ang pag-aresto sa kanya tinutukan ni Emil Sumangil, exclusive. Dumaan sa checkpoint ng PNP Highway Patrol Group ang pickup na ito na agad pinatabi sa gilid ng mga pulis. Ang dahilan, nakitaan po ng unusual na galaw. Ito po nga driver po natin, medyo hindi po siya kampante. at mula sa labas nakita ng mga pulis sa tabi ng driver seat ang isang STI caliber 45 pistol. Baril siya, may baril. Oo. Mahal po yan. Even po yan ay unlicensed or licensed po. Baba. Agad na inaresto ang driver ng sasakyan na nagpakilalang isang negosyante. Wala raw papeles ang baril at ang matindi. Election gun ban pa rin ngayon. Ang personal lang daw po ito at pangbahay. Pero again, hindi po ito ubra po sa atin at yung ganito pong dahilan ay hindi po makakalasot po sa atin. Hindi pa nagbibigay ng panig ang suspect na sakaling mapatunayang guilty, 8 hanggang 12 taong pagkabilanggo ang pwedeng parusa. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Pagkatapos ng mga senador, sunod namang ipoproklama ng COMELEC ang mga nanalong party list group sa eleksyon 2025. Bukas ilalabas ang listahan at kung ilan ang nakalaang pwesto sa kanila sa Kamara. Nakatutok si Darlene Kai.
Nagsimula na ang COMELEC na padalhan ng imbitasyon ang mga ipoproklamang party list group na nagwagi sa eleksyon 2025. 63 party list representatives ang poproklama 3:00 ng hapon bukas. Pero bukas pa ilalabas ng COMELEC ang listahan ng party list groups at kung ilan ang nakalaang pwesto para sa kanila sa Kamara. Sa ilalim ng Party List System Act, dapat 20% ng kabuang bilang ng miyembro ng Kamara ay mga kinatawan ng party list groups. Ang mga party list na makakakuha ng 2% ng kabuang bilang ng mga boto ay bibigyan ng isang pwesto sa Kamara. Madaragdagan ang bilang ng pwestong ibibigay kada partido, organisasyon o koalisyon kapag nakakuha sila ng mahigit sa 2% ng kabuang boto. Layo ng party list system na bigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino mula sa marginalized at underrepresented sectors, organizations at parties na tumulong sa pagbuo at pagpapasa ng mga batas. Kaya sa susunod na eleksyon, hindi natatanggapin ng COMELEC ang party list groups na ipinangalan sa TV show o ayuda ng gobyerno. Nandiyan na po kasi may mga pangalan na gamit yung mga sikat ng telenovela o kaya naman yung mga sikat na ayuda ng pamahalaan. Sa mga susunod pong pagpapa-accredit, hindi na po natin papayagan yan. Mas maganda po nakabase ang pangalan nila sa advokasya. Samantala, naniniwala ang COMELEC na sapat na ang random manual audit para i-check kung tugma ang bilang ng mga boto sa kada balota at sa transmit na election returns. Ang random manual audit ay ang random na pagpili ng ilang presinto para mano-manong bilangin ng mga boto kada balota at ibangga ito sa election returns ng automated counting machine. Yan ay bilang tugon sa hinihiling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ng manual recount ng lahat ng boto para sa pagkasenador. Wala po kasi tayo, Sir Oli, na budget para dyan sa mga pagbibilang na ganyan. Kapag kasi nag-manual count, Sir Oli, sa isang automated election, hindi po siya full automation. Kung sa pagbibigyan po natin sila, sino po magbibilang? Saan bibilangin? Magkano ang budget? Saan kukuhanin ang budget? Anong proseso? Anong procedure ng pagbilang? Gate ng COMELEC, ipinapatupad lang nilang nakasaad sa batas at kung sakaling kailangan ng manual recount, dapat ay repasuhin ng Election Automation Law. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Kung si Vice President Sara Duterte, handa raw harapin ang impeachment trial laban sa kanya at sinabi pang gusto niya raw ng bloodbath, ang ilan pong mga senator-elect naman naniniwalang dapat manaig ang pagpapakita ng matibay na ebidensya. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkaproklama kahapon kay re-election ni Senator Amy Marcos, sinabi niyang hindi muna siya magkokomento sa impeachment ng kaalyado niyang si Vice President Sara Duterte. Hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Pero sa isang pahayag sa social media, sinabi niyang panahon na para ibasura ang impeachment laban sa bise. Sinabi raw kasi ni Navotas Representative Toby Tiangco, campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon, na nasuhulan ang ilang kongresista kaya nagpirmahan noon para ma-impeach si Duterte. Handa raw ang kapatid ng Pangulo na dumulog sa Korte Suprema tungkol dito kung may tetestigo. Sa panayam ng DZBB kay Tiangco, sinisi niya ang impeachment kaya natalo ang ilang kandidato ng alyansa, lalo na sa Mindanao. This all started noong nag-file ng impeachment. Nagsosolidify yung Mindanao. Kung dati, nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon kasi ang basihan nila sa pagpili ng kandidato ay kung sino yung kursonada nila, na iba yung pagpili nila ng kandidato doon kung sino po yung hindi boboto sa impeachment. Wala namang klamo doon eh. Kung sa Cebu, ano bang ginawa na dun sa impeachment? 'Di ba? Nagsalita na yung mga in-interview na napilitan lang po kami mapumima sa impeachment kasi po iipitin yung pondo namin eh. So, itinanggihan ng liderato ng Kamara. No one was coerced, no one was how do you say it? Asked to sign. You know, everybody signed the impeachment based on their own volition. Kinontra rin ni Deputy Majority Leader Judas Sidre si Tiangco. Nanalo nga raw sa eleksyon ang 100 sa 115 district representatives na pumirma sa impeachment, kasama ang 36 sa 44 na kongresistang mula Mindanao. Si Sagip Party List Representative at Senator-elect Rodante Marcoleta, natatayong Senator Judge, sinabing mali ang basihan ng impeachment. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Pagdebatihan muna natin kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. Hindi pumirma si Marcoleta sa impeachment, maging ang dalawa pang senators-elect na sina Las Piñas Representative Camille Villar at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. Mahirap po kasi magsalita eh. No, wala po ako nakikita ng dokumento eh. I mean, if
ipirma. Kaya ho talagang hindi ako pumirma. So, this is the time sa Senate na makikita ko pareho, maririnig ko pareho. Pareho magpe-present ng kanilang mga pieces of evidence. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence. Ang ibang bagong proklamang senador ayaw muna magkomento sa impeachment. No comment muna po ako dahil magiging impartial po kami kung magkakaroon po ako ng komento ukol dyan. Antayin po natin yung ebidensya. And then hindi ko rin alam kung sigurado yung takbo ng impeachment kung kailan mag-uumpisa, kung ito ay mag-carry over ba or hindi. Pero si Vice President Duterte, sinabi kahapon na gusto niyang matuloy ang paglilitis. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Sagot ng isang kongresistang tatayong prosecutor sa impeachment, hindi kailangan maging bloodbath dahil gusto nating malinaw lang ang pagkakalatag ng ebidensya. 16 na boto ang kailangan para makonvict ang bise, 9 naman para ma-acquit. Base sa komposisyon ngayon ng mga tatayong senator judge, 7 na ang markadong kaalyado ng mga Duterte. Obligasyon na lang namin na mailatag ng malinaw ang ebidensya para sakaling ang kanilang konsyensya, mababalansin nila sa kanilang isip na dapat nga ba ma-convict o dapat ma-acquit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bigumang makuha ng alyansa ang clean sweep ika nga sa eleksyon 2025, kailangan magpatuloy sa trabaho kasunod ng eleksyon, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si JP Soriano. We all wish we had better results, but we live to fight another day. Pahayag ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa party ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kasunod yan ng resulta ng eleksyon kung saan kalahati o 6 lang mula sa mga kandidato ng administrasyon ang nakapasok sa Senado. Kabilang sina re-elected Senator Pia Cayetano at Lito Lapid at Senator-elect Erwin Tulfo, Ping Lacson at Tito Soto. Kasama rin sa bilang si Senator-elect Camille Villar na inendorso rin noon ni Vice President Sara Duterte. Sa datos ng COMELEC, base sa mga boto mula sa Mindanao, nakapasok sa top 12 ang 12 kandidatong suportado ng mga Duterte. Ang campaign manager ng alyansa na si Navotas City Representative Toby Tiangco, isinisi ang resulta ng eleksyon sa Mindanao sa paghahain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para naman kay Vice President Duterte, walang ibang dapat sisihin kundi ang Pangulo. Why do I think that the Allianza senators did not perform well? It's because of the president. The people find him wanting of his promises. And the people expect more from the president, particularly with regard to his work for our country. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Pero sabi ng Pangulo sa party ng Alyansa, di na ito ang panahon para pag-usapan pa ang mga issue sa politika. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues, but developmental issues, healthcare issues, education issues, agricultural issues, food supply issues, all of these things. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.